Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon na Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, this is episode 61. Bali, bibigyan ko po siya ng title na may kawakasan ba ang illegal drugs transaction? So, yan po ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Ang illegal drugs ay nung elementary pa po o hanggang sa nakarating po ako sa high school o college ay ang uso po nung araw ay marijuana, mga opium. So, yan lang ang alam ko na nag-i-exist nung araw, yung illegal drugs. Pero nung time na yon, hindi rin naman napahinto yung mga ganong klaseng illegal drugs. Although, nagkaroon ng mga pagbabago habang tumatagal, ay nag-iiba na ang nauuso. So, ang sumikat ng gusto hanggang sa kasalukuyan, yung tinatawag pong shabu. So, yan po ang sikat ngayon. At tingin ko talagang magtatagal talaga yung legal drug na shabu na yan. Kasi nga, patuloy at patuloy na yung mga gumagawa po niya, nagmamanufacture, nagdi-distribute, hindi naman ho nahuhuli. Bali ang nahuhuli lamang yung kung sino yung mga user at saka kung sino yung pusher. So, nasa mababa. Hindi katulad ng mga drug lord, nagpapatuloy sila sa manufacturing and distribution. So, ayan po ang problema, mga kababayan. Kaya nangyayari, habang meron nagmamanufacture, nagdi-distribute, hindi po matatapos po yan o matutuldukan o mawawakasan ang illegal drug transaction. Kasi nga po, napakalaki po kasi ang kinikita po dyan sa illegal drug o shabu transaction. Ang isang gramo, although wala naman ako idea kung magkano ang street value niyan. Basta ang pagkakalam ko, nababalita ako sa sa social media, sa radyo, sa TV, napakamahal daw po niya. Kaya nga minsan kapag merong bypass operation, minsan ang nadidinig ko ay ang halaga ng mga nakuha nila nasa daang milyon na higit, minsan nasa bilyon. Biro nyo, imagine nyo, ilang kilo lang naman yung nakuha lang nila. So napakamahal pa lang ng droga na yan, mga kababayan. Kaya nga nangyayari, since hindi masawata po yan, patuloy yung mga user patuloy na nasisira ang kanilang mga katawan. Kung hindi man masira ang katawan, napupunta po sila sa kulungan. Ganoon din yung pusher, mga kababayan. Kaya nga ang episode number 61, ang tanong ko doon, may kawakasan ba ang illegal transaction, mga kababayan? Sa galang akin, wala pong kawakasan po yan. Kasi hanggang ngayon, nagpapatuloy po ang operation, mga bypass operation, ang PIDEA, mga pulis. Basta araw-araw na lamang ang balita. Palaging merong nahuhuli, nasasamsam na mga illegal drugs sa mga kababayan. Kaya, so makikita nyo, sa buong parte ng ating bansa ay patuloy at patuloy ang operation ng ating government para lang masawata po yung illegal drug transaction, mga kababayan. Kaso nyo, hanggang kailan po yan? Minsan nga, during illegal drugs o bypass operation, may mga namamatay sa panig ng ating law enforcement agency. Minsan, doon naman sa kabila,
yung mga nagbebenta ng droga, may mga namamatay. So, ang nangyayari, wala pong panalo dyan. Lahat po talo. Kaya nga wala pong kawakasan po yan. Magpapatuloy po yan habang ang mga batas po natin ay pawang nangungusap lamang at nagsasalita. Sabi ng batas, huwag kang magbebenta ng illegal drug. Yung po ang sabi ng batas, katakot ng batas na po ang ipinasa ng ating mga mababatas po dyan. Kung paano po yan maiiwasa. Kaso mo patuloy po. So, ano nangyayari? Panahon nga ni Pangulong Duterte, hindi nga ba't na nauso nga yung tinatawag na tokhang. Marami pong namatay doon. So, ewan ko, wala akong sasabi dyan. Basta ang sabi ng gobyerno noon, yun daw ang tamang paraan para masawata daw ang illegal drug transaction. Kaso nyo ang problema, ang dami pong namatay. Kaya nga ngayon, kaya nga ang ating dating Pangulong Duterte ay nadala sa daheg para litisin po doon sa kaso ng killing o against humanity, mga kababayan. Kaya nga kahit sino po maupo, kahit magsanib pa ang mga opposition administration o ibalik ang death penalty, magpasa ng mga maraming batas, maglagay ng mga magagaling matatalino sa gobyerno, at baguhin pa ang form of government, hindi po titigil ang illegal drug transaction, mga kababayan. Kasi nga po, meron tayong isang bagay na dapat mabago. Yung nga po mga batas dapat makakita. So, yun po ang diyan po nakadesign yung ating pong na-discover, created na laser crucible fortress. Kasi nga po, ang bottom line na pinag-uusapan po kasi dyan, ang common denominator ay pera. So, nagkakaroon po silang bentahan. So, nagkakaroon ng bentahan, so nagkakaroon ng pera. May bumibili, may mga tumatanggap naman. Diba? Buying and selling. So, ganun po ang nangyayari. So, pera po ang pinag-uusapan dyan, mga kababayan. So, ang laser crucible fortress po, nakadesign po dyan upang wakasan na po yung na tinatawag na illegal drug transaction, mga kababayan. Kasi nga po, sa laser crucible fortress, everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa, mga kababayan. Kaya, habang hindi po pinaiiral po yung concept ng laser crucible fortress, mananatili pong magpapatuloy ang bypass operation. May mga mahuhuli, may mga mamamatay, both parties. At minsan nakakalungkot. Minsan nga napapabalita nga nung araw yung mga nakukumpis ka na illegal drugs. Minsan mayroong mga tiwali na binebenta raw nila yan. So nangyayari, double crime. Nahuli na nga nila yung during the bypass operation, yung mga salarin, mga kriminal. Tapos, bisa yung law enforcement agency natin ay binebenta pa yung mga ibang quantity ng droga, mga kababayan. Kaya nga sabi nga sa inyo, sa laser crucible fortress, kung pairali na po ito ng ating gobyerno, wala na pong mga angahas na pumita pa ng salapi sa pamagitan ng illegal. Pag sinabing illegal, yung nga po, yung illegal drug transaction, illegal po yun. So kahit sino tumanggap po dyan, mapa government side or criminal side, mahuhuli po kayo ng gobyerno, mga kababayan. Kasi nga po yan, recorded, documented, traceable, and trackable po in real time sa buong landmass ng bansa. Kaya nga palagi kong sinasabi na kahit kayo ay magkaroon ng transaction sa kagubatan, at wala naman nakakakita doon sa inyo, so nagkaroon po kayo ng buying and selling ng illegal drugs, makikita po kayo ng gobyerno in real time. Kaya nga pag-uwi nyo sa bahay, nakabang na po sa inyo ang law enforcement agency. So nakarecord po yung inyong lugar, time, place, at saka yung inyong mga pangalan, mga kababayan. At kayo ay huhulihin na lang ng
ating law enforcement agency, mga kababayan. So, yan po ang the best solution kung paano po masasawata ang illegal drug transaction. Kailangan po yan ay may patupad po yan ng wisdom president o kaya may sa batas, mga kababayan. Kaya nga po ako ay nag-attempt nung 2019 senatorial, tapos nung 2021 presidential, and then 2020 po ay senatorial uli. Para nga po isa batas po yan o kaya i-execute po yan kung sakaling manalo po tayo bilang Pangulo, mga kababayan. Eh ngayon, sa nangyayari po ngayon, corruption, lahat ng tao galit, talagang nagagalit ng mga tao dahil binabaha na nga ang ating bansa. Hanggang ngayon patuloy pa rin sa corruption ng mga tiwari sa gobyerno. So hindi pa malaman kung sino ang ikukulong, kung sino uhulihin, kung sino mananagot. So wala pa. So sayang ang napakalaking pera po na ipondo po dyan sa mga tinatawag na flood control, kababayan. Anyway, so corruption or illegal drug transaction, isa po yan. Isa po ang pinag-uusapan po dyan. Ang common denominator po dyan ay pera na kayang-kayang wakasan po at sisiw na sisiw sa laser ko supporters po. So yan lamang po, mga kababayan, at magandang gabi po sa inyo. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos. I-spare po ang ating buhay at ang ating mga mahal sa buhay sa mga darating na delubyo, sakuna, lindol, baha, o gera, o tagutom. So sana'y iligtas tayo ng Panginoon Diyos at ingatan. Maraming salamat po. Magandang gabi po.